Itinanggi ng Commission on Elections ang umano'y bagong modus sa halalan na pre-shaded na mga balota. Ayon sa komisyon, imposible itong mangyari dahil sa manual at machine verification. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Pinabulaanan ng Commission on Elections na may dayaan na mangyayari sa halalan, lalo na ang panibagong modus na alok ng ilang grupo na meron umanong invisible shade ang mga iniimprentang balota. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, napaka-imposible na masingita ng invisible shade ang mga balota dahil masinsinan ang ginagawang manual at machine verification dito. Pinagbababula lang po kayo doon sa mga invincible markings na tinatawag. Nung sumuko na sila sa makina, na alam nila hindi kaya talaga namang gawa ng paraan, dito naman sila sa papel at sinasabi may secret markings po sila. Paano nila gagawin yun samantalang sobrang guarded ang ating printing of ballots? Ipinakita pa ng COMELEC na ultimo smudge, punit o kahit dagdag na marka sa print, hindi pumapasa sa verification. Nandito ako ngayon sa Amoranto Sports Complex kung saan isinasagawa yung verification ng mga balota. At may isang sample dito ng balota na na-reject through manual verification. Dito kasi makikita na yung balota ay halos mapunit na o nalukot. Ito ay posibleng hindi na basahin ng makina. Kaya naman nire-reject na ito through manual verification lang. Meron ding isa pang balota dito na nireject din through manual verification. Ito ay dahil makikita na may smudge o may extrang ink sa pagkakaprint ng mga balota. Sabi nga ng Commission on Elections, kung ganitong markings pa lang ay nire-reject na through manual verification, napaka-imposible na magkaroon ng mga pre-shaded na mga balota dahil napakabusisi ang ginagawa nilang manual verification para masiguro na ang mga balota natin ay good ballots para magamit sa halalan. Git pa nga ng COMELEC, nire-reject din ng makina kapag hindi nababasa ang secret markings na inilagay ng National Printing Office. Kaya napaka-imposible talaga ng naturang modus. Sa mga nagsasabi naman umano na makina naman ang dadayain o kaya ay pagbukas ng mga automated counting machines sa mismong botohan ay may laman ng boto. Sisiguraduhin ng komisyon sa final testing and sealing ay wala ni isang boto ang nakalagay sa flash drive ng mga makina. Pagdating sa araw ng eleksyon, pagbukas, may botong nandun. At kina-question ng mga watcher, bakit may boto na yan? Samantalang dapat zero. Yun ang kadahilanan. Dapat na-zero siya ng mga guro sa final testing and sealing. Buwelta naman ng COMELEC sa mga nag-iimbento ng iba't ibang alok na modus, sisiguraduhin nila na may mahuhuli at makukulong na gumagawa nito. Samantala, minamadali na ng COMELEC ang verification ng mga balota para naman maabot nila ang target na matapos ang pag-iimprenta ng April 14. Nagdagdag na ang COMELEC ng higit 200 tauhan para magsagawa ng manual verification. Mula sa dating 600,000, nakakapag-verify na ang COMELEC ng 1 milyong balota kada araw. Sa ngayon, nasa 3 to 4 million na ang dumaan sa verification na balota mula sa 27 million na balotang na-imprenta na nila. Hindi ganun kadami ang rejected ballots. At ang kalimitang rejected na nakita natin, machine rejected na ballots. Hindi at walang na masyadong nakikita doon sa manual verification. Kung meron man yung smudge na linya na parang black na pagka tinignan nyo, parang hindi naman kita. Kahit naman nag-anunsyo na si Dr. Willie Ong na magwi-withdraw ito sa pagtakbo sa pagkasenador sa halalan, siniguro ng COMELEC walang epekto ito sa pag-iimprenta ng balota. Tulad ng kay Wilbert Lee, stray votes rin ang magiging boto kay Ong. Sa ngayon, hindi pa formal na nagwi-withdraw si Ong sa COMELEC, pero kung hindi man ito personal na magsumite ng kanyang dokumento, ay tatanggapin pa rin ito ng komisyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.